Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan ninyong mabuti ang balitang ito dahil ito ay makakaapekto sa inyong pensyon at sa mga pamilya ninyong may SSS contributions. Simula ngayong Disyembre 2025, may malaking pagbabago na magaganap sa Social Security System. At importante na alam ninyo kung paano kayo makikinabang o baka kayo ay malamangan kung hindi kayo magiging alerto. Maraming seniors ang hindi pa alam na mayroon ng automatic pension increase na nagsimula noong Nobyembre at ngayong Disyembre may mas malalaking adjustments pa na paparating. Pero heto ang mas importante, mga kapatid, may bagong rules din sa Unemployment Social Protection Benefit o ang tinatawag na SSS Unemployment Benefit na direktang makakaapekto sa mga anak at apo ninyong nawalan ng trabaho. Alam ko na marami sa atin, kahit retirado na, ay hindi lang nag-aalala sa sariling pensyon, kundi pati na rin sa kalagayan ng buong pamilya. Kaya kung may kamag-anak kayong nawala ng trabaho o baka kayo mismo ay hindi pa nakakuha ng lahat ng benefits na karapat-dapat sa inyo, itong mga susunod na minuto ay mahalaga para sa inyo. Huwag kayong mag-skip dahil sa dulo ng video na ito, sasabihin ko sa inyo ang eksaktong hakbang kung paano ninyong masusubaybayan ang inyong mga pera at kung saan kayo pupunta para hindi kayo malamangan ng sistema. Magsisimula tayo sa pinakamahalagang balita para sa ating mga senior pensioners. Ayon sa mga opisyal na anunsyo mula sa SSS, mayroon nang nagsimulang pension increase noong Nobyembre 2025 at ito ay bahagi ng 3 taong pension reform program. Ibig sabihin, hindi lang ito one-time na dagdag, mga kapatid. Ito ay tuloy-tuloy hanggang 2027. Ang mga retirement at disability pensioners ay makakakuha ng 10% na pagtaas bawat taon, habang ang mga survivor pensioners naman, ibig sabihin, yung mga nag-receive ng death benefit ng kanilang asawa o magulang, ay makakakuha naman ng 5% na pagtaas bawat taon. Halimbawa, kung ang inyong basic monthly pension ngayon ay 5,000, ibig sabihin by December, dapat ay umabot na ito ng 5,500. Pero heto ang kailangan ninyong malaman, maraming pensioners ang nag-report na hindi pa nila nararanasan ang pagtaas na ito dahil may problema sa kanilang bank account details o kulang ang kanilang dokumentos sa SSS. Kaya ngayon din, bago matapos ang Disyembre, dapat ninyong i-check ang inyong My SSS account online o bumisita sa pinakamalapit na SSS branch para kumpirmahin na updated ang lahat ng inyong personal information. Ang isa pang mahalagang detalye na dapat ninyong malaman ay ang karagdagang 1,000 piso na pension supplement. Maraming seniors ang nakakatanggap na nito, pero may ilang pensioners na hindi pa rin nakukuha kahit qualified na sila. Para qualified kayo sa karagdagang 1,000 piso na ito, dapat ay may hindi bababa sa 100 at 20 monthly contributions kayo bago kayo nag-retire. Dapat din ay tumatanggap kayo ng monthly pension, hindi yung lump sum, at dapat ay wala kayong pending na labor case laban sa dating employer. Kung akala ninyong automatic na ito, mali po iyan. Kailangan ninyong siguraduhin na kumpleto ang inyong contribution records dahil kung may gap o missing months sa inyong records, baka ma-delay o hindi kayo mabigyan. Pumunta kayo sa SSS at hilingin ang inyong certified contribution history. Ito ay libre lang at makakatulong ito para makita ninyo kung tama ang kanilang computation. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Unemployment Social Protection Benefit o ang SSS Unemployment Benefit. Ito ay hindi para sa mga retirees na tulad ninyo, pero ito ay napaka-importante para sa inyong mga anak, apo o kamag-anak na nawalan ng trabaho. Simula Enero 2025, tumaas na ang contribution rate ng SSS mula 14% papuntang 15%. Ang ibig sabihin nito, mas mataas na ang monthly salary credit ceiling at dahil dito, mas mataas na rin ang maximum na unemployment benefit na matatanggap ng isang manggagawa. Dati, ang maximum monthly salary credit ay 35,000 piso lamang. Ngayon ay umabot na ito ng 35,000 din pero may mas mataas na computation. Kung ang average monthly salary credit ng inyong anak ay 20,000 piso,
makakakuha siya ng 10,000 piso bawat buwan. At dahil ito ay para sa 2 buwan, ang kabuuang matatanggap niya ay 20,000 piso. Pero heto ang kailangan ninyong malaman, hindi lahat ay qualified. Kailangan na ang pagkawala ng trabaho ay involuntary, ibig sabihin hindi nag-resign ang inyong anak kundi siya ay tinanggal dahil sa retrenchment, company closure o redundancy. Kailangan din na ang edad niya ay hindi pa lumalagpas sa 60 at dapat ay mayroon siyang hindi bababa sa 36 na buwan ng contributions at 12 sa kanila ay dapat nasa loob ng 18 buwan bago siya nawalan ng trabaho. Pero mga kapatid, heto ang malaking babala na kailangan ninyong marinig. May mga kwento na lumalabas na maraming applicants para sa unemployment benefit ang na-disqualify dahil sa mga technicality. Una, kung ang inyong anak ay naka-floating status, ibig sabihin ay hindi pa officially terminated, kundi naghihintay lang na tawagin ulit ng company, hindi siya qualified. Pangalawa, kung may pending labor case siya laban sa employer, dahil sa wrongful termination, kailangan niya ng certificate of pending case mula sa DOLE bago siya mag-apply sa SSS. Pangatlo, at ito ang pinaka-importante, kailangan niyang mag-file ng claim within 1 year from the date ng involuntary separation. Kung lampas na iyan, wala na, mawawala na ang karapatan niya. Kaya kung meron kayong kamag-anak na nawalan ng trabaho simula pa nung nakaraang taon, sige na, sabihin ninyo na mag-check na at mag-apply na ngayon. Ang application ay online na ngayon sa MySSS portal at kailangan ng Certificate of Involuntary Separation mula sa DOLE. Ang proseso ay tumatagal ng 3 hanggang 5 araw lang para sa DOLE certificate at pagkatapos ay mga 5 hanggang 10 working days para sa SSS approval. Mas mabilis na ito kumpara dati pero kailangan pa rin ng tamang dokumentos. May isa pang mahalagang pagbabago na dapat ninyong malaman, lalo na para sa mga pensioners na may edad na mahigit 80. Dati, kailangan ninyong magpasa ng Annual Certification of Pensioner o ASOP bawat taon para patuloy na makatanggap ng pensyon. Pero dahil sa mga reklamo ng mga seniors na nahihirapan pumunta sa SSS dahil sa edad at kalusugan, nag-announce ang SSS na magkakaroon ng home visit program para sa mga pensioners na mahigit 80. Ibig sabihin, yung SSS personnel mismo ang pupunta sa bahay ninyo para i-verify ang inyong existence at status. Pero para maka-avail nito, kailangan ninyong i-register sa SSS hotline o sa pinakamalapit na branch na kailangan ninyo ng home visit service. Huwag kayong mahiya na humingi ng tulong dahil ito ay serbisyo na dapat ibigay ng SSS. Pag-usapan din natin ang interest rate reduction sa SSS loans. Ito ay hindi direktang related sa pension o unemployment benefit, pero ito ay napakaganda na balita para sa mga pensioners na may kailangan ng emergency funds. Dati, ang interest rate sa salary loan at calamity loan ay 10% per annum. Ngayong 2025, babaan ito papuntang 7% para sa calamity loan. Ang ibig sabihin nito, kung kayo ay kukuha ng loan na 20,000 piso, mas mababa na ang monthly amortization ninyo at mas malaki ang cash proceeds na inyong matatanggap. Importante ito lalo na sa mga pensioners na may medical emergencies o may kailangan ayusin sa bahay. Pero tandaan, hindi ito unlimited. Ang maximum loan amount ay depende sa inyong existing pension. Kung ang inyong monthly pension ay 6,000 piso, ang maximum salary loan ninyo ay mga 24,000 piso. At dapat ay wala kayong existing loan pa na hindi pa tapos bayaran. Ngayon, pag-usapan natin ang mga posibleng clawback o bawas sa inyong pension. Ito ay hindi masyadong pinag-uusapan ng SSS sa mga opisyal na anunsyo, pero importante na alam ninyo. Kung ang inyong kamag-anak ay nakatanggap ng unemployment benefit pero nalaman na hindi pala siya qualified, halimbawa ay nag-resign pala talaga siya at hindi na-terminate, ang SSS ay may karapatang i-deduct ang buong halaga ng unemployment benefit mula sa future benefits niya. Ibig sabihin, pag nag-retire siya, babawasan ang kanyang pensyon hanggang mabayaran ang unemployment benefit na hindi dapat sana niya natanggap. Ito ay seryosong usapan dahil pwedeng umabot ito ng 10,000 piso o higit pa.
Kaya ang payo ko sa inyo, huwag kayong mag-apply ng unemployment benefit kung hindi talaga kayo qualified. Mas mainam na magtiis ng kaunti kaysa naman ma-penalize kayo at mas lumaki pa ang problema. Isa pang detalye na dapat ninyong malaman ay ang tax implication ng mga benefits na ito. Ang good news ay ang unemployment benefit ay hindi taxable ayon sa National Internal Revenue Code. Ibig sabihin, kung ang inyong anak ay nakatanggap ng 20,000 piso na unemployment benefit, hindi na siya magbabayad ng buwis dito. Ganun din ang pension, hindi rin taxable. Pero kung may additional income pa kayo mula sa business or rental properties, ibang usapan na iyan at kailangan pa rin ng proper tax filing. Ang payo ko, kung may additional income kayo na mahigit 250,000 piso sa isang taon, mag-consult na kayo sa accountant or sa BIR mismo para malaman ang tamang proseso. Para sa mga pensioners na gustong i-maximize ang kanilang retirement income, may ilang strategies na pwede ninyong gawin. Una, kung kayo ay may sariling negosyo o may rental income, pwede pa rin kayong mag-continue ng voluntary contributions sa SSS kahit pensioner na kayo. Ang benepisyo nito ay kapag umabot kayo ng karagdagang contributions, pwedeng tumaas pa ang inyong pensyon. Pangalawa, kung may anak kayong self-employed o freelancer, kumbinsihin ninyo silang mag-contribute sa SSS dahil ito ay proteksyon nila para sa future. Maraming freelancers ang nag-iisip na hindi nila kailangan ng SSS dahil may sarili silang ipon, pero kapag may emergency o nawalan ng kliyente, ang SSS Unemployment Benefit at Future Pension ay napakalaking tulong. Pangatlo, i-coordinate ninyo ang inyong pension payout schedule. Ang mga pensioners ay nakakatanggap ng pension usually sa last week ng bawat buwan, pero may option na ipatransfer ito sa GCash or sa iba pang digital wallet para mas mabilis at mas secure. Ang problema lang, hindi lahat ng digital wallet ay approved ng SSS, kaya siguraduhin ninyo na enrolled ang inyong bank account or digital wallet sa SSS system. Pag-usapan natin ngayon ang mga tips para hindi kayo malamangan sa SSS office. Una, huwag kayong pupunta sa SSS branch nang walang appointment dahil sobrang haba ng pila at baka hindi kayo ma-accommodate. Mag-book kayo ng appointment sa My SSS portal o sa SSS hotline at siguraduhin kumpleto ang lahat ng inyong dokumentos bago kayo pumunta. Pangalawa, kung hindi kayo marunong mag-operate ng computer o smartphone, humingi kayo ng tulong sa inyong apo o sa trusted family member para tulungan kayong mag-navigate ng online portal. Maraming SSS branches ay may tutorial sessions din para sa senior citizens, kaya magtanong kayo sa information desk. Pangatlo, kung may problema sa inyong pension or contribution records, huwag kayong mag-panic. Mag-file kayo ng formal complaint sa SSS using their grievance system at kailangan nilang mag-respond within 15 days. Kung hindi sila nag-respond or hindi satisfactory ang sagot, pwede kayong mag-escalate sa SSS Commission o kahit sa Office of the President. May isa pang importante na punto na gusto kong banggitin at ito ay tungkol sa mga pensioners na may dementia or cognitive issues. Kung kayo o ang inyong asawa ay may Alzheimer's o dementia, kailangan ninyong mag-designate ng authorized representative sa SSS. Ito ay para sa protection ninyo mismo dahil maraming kaso ng elderly abuse kung saan ang mga kamag-anak o katulong ay nag-aabuso sa financial situation ng senior. Ang authorized representative ay dapat ay notarized document na ipapasa sa SSS. At dapat ay 2 witnesses ang magsasabi na ang senior ay sound mind pa nung nag-sign ng document. Ito ay legal protection para sa inyo at para sa inyong pension. Heto na ang huling parte ng ating usapan at ito ay tungkol sa payout strategies. Kung kayo ay newly retired at kakasimulan palang makatanggap ng pension, ang payo ko ay huwag ninyong gastusin lahat agad-agad. Magtabi kayo ng emergency fund na equivalent ng 3 hanggang 6 na buwan ng gastos. Kung ang inyong monthly pension ay 6,000 piso, dapat ay may nakatabi kayong mga 20 hanggang 36,000 piso para sa emergency. Ito ay hindi madali pero ito ay napaka-importante dahil ang pension increase ay hindi sumasabay sa inflation.
ang mga presyo ng bilihin ay tumataas ng mas mabilis kaysa sa pension increase. Kaya kung walang emergency fund, mahihirapan kayo kapag may biglaang gastos. Pangalawa, kung may mga anak kayong may kakayahan tumulong, pag-usapan ninyo ang family budget. Huwag kayong mahiya na magsabi ng inyong tunay na financial situation dahil mas mainam na transparent kaysa naman magsinungaling at mas lumaki pa ang problema. Pangatlo, kung may health issues kayo, mag-enroll kayo sa PhilHealth at sa Senior Citizen Discount Program. Ang Senior Citizen Discount ay hanggang 20% sa lahat ng gamot at medical services at ito ay malaking tulong sa monthly budget. Para sa mga kamag-anak naman na nag-a-apply ng unemployment benefit, heto ang mga hakbang na kailangan ninyong sundin. Una, mag-prepare ng Certificate of Involuntary Separation mula sa DOLE. Kailangan ninyong mag-apply online sa DOLE portal at kailangan ninyo ng termination notice mula sa employer. Pangalawa, mag-login sa MySSS account at piliin ang Apply for Unemployment Benefit. Kailangan ninyong i-input ang inyong bank account details o UMIDATM card number dahil doon i-decredit ang benefit. Pangatlo, mag-submit ng valid IDs, preferably government-issued like passport, driver's license, or UMID. Pang-apat, maghintay ng email confirmation mula sa SSS. Usually, within 3 araw, makakatanggap kayo ng update. At kung approved ang payment ay i-decredit within 5 hanggang 10 working days. Pero tandaan, ang 1,000 piso na yan ay lump sum, ibig sabihin 1 beses lang. Hindi ito monthly pension, kaya dapat ay gamitin ninyo ito ng maayos at huwag gastusin lahat sa walang kwentang bagay. Sa pagtatapos, mga kababayan, ang December 2025 changes sa SSS at sa Unemployment Social Protection Benefit ay may malalim na epekto sa ating buhay bilang mga seniors at sa buhay ng ating mga pamilya. Ang pension increase ay maganda na balita, pero kailangan nating maging alerto dahil hindi automatic na makukuha natin ang lahat ng benepisyo kung hindi natin susundan ang tamang proseso. Ang unemployment benefit naman ay malaking tulong sa mga nawalan ng trabaho, pero kailangan ng tamang dokumentos at dapat ay within the deadline ang application. Ang aking payo sa inyo mga kapatid ay maging proactive tayo. Huwag tayong maghintay na may problema na bago tayo kumilos. Mag-check tayo ng ating SSS records ngayong linggo pa lang at kung may problema, mag-file ka agad ng complaint o magtanong sa SSS branch. Huwag tayo mahiya dahil ito ay ating karapatan at pinagpaguran natin ito sa mahabang taon ng ating pagtatrabaho. Para sa mga may kamag-anak na nawalan ng trabaho, tulungan natin sila na mag-apply ng unemployment benefit dahil ito ay proteksyon din natin bilang pamilya. At para sa lahat ng seniors dyan na mahigit 80 na ang edad, humingi kayo ng home visit service sa SSS para hindi na kayo mahirapan pumunta sa opisina. Ito ay serbisyo na nararapat sa atin at kailangan nating gamitin ito. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo at sana ay mas naging malinaw ang mga pagbabago sa SSS at sa Unemployment Social Protection Benefit. Magkaroon tayo ng masaganang Pasko at bagong taon at sana ay patuloy tayong maging matatag at matalino sa paghawak ng ating retirement benefits. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli, mga kapatid.